into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopathy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibok Pilipinas, alas 8:03 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Tigalan, maayong adlaw. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon. Newsline. Mo ni ang Tuesday episode sa atong programa din sa Bantay Radio Cebu. Usa ka radio magazine program. Naglimbigit sa labing labas nga mga balita, labing init nga mga isyu. Matagkaroon og unya nga pagpakiginabi, pagpakigdugtong na to, mga interview sa mga news sources ug uban pang kabahin sa usa ka radio magazine program. Welcome nining atong tulumanon karon maoy adlaw nga Martes, pitsa 23 na sa Hunyo tuig 2026. Kung sa social media pa mga higala ang nag-viral pag-ayo, motong nahitabo nga school shooting. Pagpamusil sa usa ka public high school dito sa San Jose, Tacloban, Leyte. Kapitanan ng mga media outlets naghisgot ini mga higala, mga estasyonan sa radio, TV, newspapers, apil na ang social media, Facebook, dunay mga reels, uguban pa nga naghisgot ini unya tanang mga vlogger naghisgot ini mga higala kay kuani kanang hilabihan ka makapakitbi sa atay. Malalim mo na nga ang atong mga bata imbis nga tuas eskwelahan og nagtuot nga safe sila dito kay wa magbugoy-bugoy, wa mag-adik-adik, wa mag-standby, tuas eskwelahan. Naka-uniforme atong gipabawnan. Unya atong giisip nga kanang eskwelahan mga higala second home. Ikaduha nga Pinoy-anan. So nagtuo kita nga safe ang atong mga bata. Kapan kalit lang nga dunay pagpamusil nga nahitabo. Kagahapon sa tunga-tungang buntag, no? Dili gyud sayo nga pagsuod sa klase pusil dayon.
Dito na to sa mga alas 10 mga higala. Niresulta ning 3 ka estudyanteng patay. 5 o kapin pa ba ang nangaangol? Kunya dunay duha ka mga estudyante sa gihapon nga maoy namusil og nakapatay, nakaangol sa ilang mga kaubang estudyante. Wingon kag San Jose National High School mga higala, mga kabantay, buti pa sa teenagers, mga bata pa kaayo, mga minor de edad ning mga nag-eskwela high school. Unsa man ta? Normally ang mo graduar o grade 6 12 anyos. Mo na i-graduar na to sa 6th grade. Grade 7, grade 8, grade 9. Mo ni ang equivalent sa una sa dili pa K to 12. Mo ni equivalent sa first year high school, second year, third year, fourth year. Grade 10 ang fourth year. Ang na-involve na mga higala, grade 9. Grade 9 og amot. Katong iyang 14 o 15 man ang giingong na musil mga higala. Dili na to hinganlan din for being minors. Wa pa sad gani na to mahinganli gyud ang mga nangamatay, no? Indifference sa mga ginikanan nga nagbangutan in town. Dugangan ko naghisgot karon taon-taon mga higala kay daghan kay ni taas kay ning hisgutanan ini. Ato na sang masusi o ma-review ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kini nga balaod not kun balaod nga ang nangamahan mo si Senador Francis Pangilinan. Unya gibasol gani siya nga daghan ang makahimo og krimen ron nga mga batan-on gumikan na ng balaura. Pero sa laing bahin kay mga minor de edad man kargo panis mga ginikanan sa mga guardians. Ato ning isgutan karon taon-taon mga higala dinhi sa atong tulumanon, subo ning palandungon kay lagi kinsabay wa makasuway pagpa-eskwelag anak unya murag kampante magyutang og tuwa sa eskwelahan ng atong mga bata. Safe, luwas ra gid sila dito gikan sa bisag unsang matang sa violence. Nasayod ta nga naa na ginarong bullying, no? Bullying sa eskwelahan, bullying diri sa gawas. Pero sa eskwelahan makontrolar unta na kon responsable gyud kaayo ang mga maestra ug uban pang sakop sa school administration. So dugangan ta naghisgotron makapasubo ning balita. Natandog ang tanan ni abot na gani ni Malacañang. Daghanang ni-react ni ini mga congressman, mga senador. Nya kung nakabantay mo si Phil Asingente mga higala, kugihan na kaayo nga ni Adtos Abiliana, iyang gisusisan kung maayo ba ang seguridad sa maong eskwelahan. Ya kini reaction gid hinuon ni admittedly mga higala, reactionary kita. Ya ana na ta manguros kon magkilat na. Kani adto may nagsusi sa mga eskwelahan og maayo ba ang seguridad. In fact, dili gani tingali hugot kayo ang seguridad pod. Klaro kayo nga huyang o haguka ang seguridad dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Apan unya ko nalagi ni dugangi og discuss mga higala daghang kaayo tag mahisgutan mahitungod niini. Ariyo na ta sa balita nga makapalipay. Good news. Dunay 14 ka set sa mga fish cages. Gana bang trap sa isda? Ug livelihood package nga ang Cebu Provincial Agriculture and Fisheries Office ubos sa liderato karon ni Cebu Governor Pambari 4 nagpreparar na 14 ka fish cages ipang-apod-apod ni. Ato ning nasayran gikan ni Provincial Board Member Gigi Sanchez. Ato ning unay-unayon lang bisan og mausan ni atong CEO diri. Napan newsworthy mo ni. So ako ning isgutan gyud. Kini importante nga tinubdan sa panginabuhi o livelihood ingon man kinitaan kun income sa tanan nga mga mananagat, mga mangingisda. Katong mga igsuon nato libuan ni ka mga tao sa tibok probinsya sa Sugbo nga nanginabuhi pinaagi sa
pagpanagat. Kining maong livelihood package gawa sa mga fish cages na heavy-duty plastic fish cage. Apil na po niini ang mga fingerlings kanang similya sa isda. Fish feeds. Kanang imong ilawg sa isda, apil na sab ang pagtudlo. Unsaon sa pagpalambo ang mga fish cages. Unya apil pang accounting system setup sa tuba mura gini siyang negosyo. Magbuhi kag isda diha sa mga fish cages. Hatagan kag fingerlings, hatagan kag feeds para sa isda nga imong ilaw kay mapasmo sa nang isda di man sa nagkatubo og way makaon. Tudloan pa sa accounting setup. Unya monitoring og kining dynamic sa farm to market. O, gikan sa imong mo harvest na unya kas isda, unsaon nimo pag-market ang imuhang produkto. Nene musunod mga higala ang listahan sa mga Fisher Folk Association beneficiaries. Paminaw mong maayo, tingalihing tungdan mo nini. 14 ni tanan. Number 1, Santa Filomena Farmers Fisher Folk Association, Alegria, Cebu. Diyan sa southwestern part sa probinsya sa Sugbo. Number 2, Bugas Farmers, Fishermen and Livestock Owners Organization in Badian. Southwestern gihapon southwestern part of Cebu, sakop sa 7th Congressional District. Number 3, Palanas Fishermen Association. Dito man gihapon sa kuan, 7th District, Alcantara, Cebu. United Farmers and Fishermen of Palanas, Ronda. Lain sa Ronda. 7th District gihapon. Gagmayng mananagat ni Senyor Santo Niño sa Dumanhog, lugar ni Mayor Gungun Hika. Unya number 6, Hiluktog Fisher Folks Association, Hiluktog Barili, sakop na ni sa 3rd Congressional District. Mausad ang pinamungahan Selected Fishermen Association sa Tutay, Pinamungahan. Number 8, Kabituunan Fishermen Association, Pundol, Balamban. Lugar ning Pari Ruel Cabanyero. Akong kauban kanhi sa Bantay Radio. Konsihal sa Balamban. Kaniadto ni pahuway siya kay na term limited naman. Murag mo balik ni Pari Ruel diha. O konsihal sa 2028 pa noon. So tigom sa diha og funding Pari Ruel. Number 10, nagkahiusang gagmayng mananagat sa Carmelo, Tuburan. Gani. Ang kuha na yutang na tauhan na ni Kinon Sinisa. Ito pakpakan sa Kinon, be. Ito akong pakpak na rin. Dara. Number 10, nagkahiusang gagmayng mananagat sa Carmelo, Tuburan. Number 11, Maricaban Farmers Fisher Folk Association, Maricaban, Santa Fe, sa Isla sa Bantayan na ni mga igala. Number 12, Suba Fishermen's Association, Suba, Bantayan Island. Number 13, Malbago Fisher Folk Association, Malbago, Madedehos. O ika-14, kahugpungan sa mga mananagat sa Argawanon, San Remigio, Cebu, sa 4th District no? Nindot ng balita, hapit na ipang-apod-apod ng inyong mga fish cages. Matud pa ni board member ni Ma'am Gigi Sanchez nga karon, consultant on agriculture and food sa administrasyon karon sa probinsya sa Sugbo under the leadership of Governor Pam Baricuatro. Nalig mo ingon na sad mo nga first and last term na ni si Pam kay way nahimo. Sige lang TikTok. Kadaghang nahimo. Tanawa ng mga ospital niya. Daghan na kaayong doktor o nurse. Sige lang mong tumo-tumo. Grabe ng pamulitika. Niyan yung lipaton ng mga tao. Ayaw po dana. Kung doon ay sa lawayon, atong sa wayon, apan ayaw mo pag tumo-tumo. 17 minutos na, pasado alas 8.
sa atong panag-uban sa programang Newsline. Mga pahinumdum mo na. Newsline. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy Food Supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini duna kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo
Bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagbakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas, atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Newsline. Balik ta sa atong tuluman noon kay Galaan Newsline. Bago lang mo nakadungog sa atong advertisement tungod sa insumo, kanang mo kontrolar sa baho, mo kontrolar sa mga langaw, niya maghisgot ko sa sunod balita may tungod sa basura sa syudad sa Sugbo. Problema sa basura, kini unta ma-minimize unta, ma-mitigate unta ni kung mogamit mo insumo dia produkto sa atong kumpanya pero epektibo man proven man dili man sad kay ingon nga kuan lang no, daghan naman kay nakasuway nga maka-neutralize gini sa baho pinaagi sa good bacteria, microorganisms. Ang balita nag-ingon nga si Cebu City Mayor Nestor Archival mo-issue siya og memorandum sa tanang mga barangay nga kinahanglang istrikto na gyud nga sundon ang no segregation, no collection policy. So attention mo diha ka barangayan, labi na mga barangay captain sa nagalain-lain mga barangay dinhi sa 80 ka mga barangay sa Cebu City. Istriktohon na gyud no segregation, no collection. Dili ganin ninyo lainon daan ang inyong mga basura. Lainon in the sense nga kadtong madugta o dili madugta, biodegradable o non-biodegradable. Dili ganin na ninyo lainon daan. Kadtong mga plastic, mga puthaw, mga bildo, inyo rasang isagol sa mga basa, sama sa mga lamaw, sobrang pagkaon o guban pa, dili na hakuton sa atong mga garbage trucks. Memorandum na nga luwatan ni Mayor Nestor Archival. Gitumbok sa mayor sa syudad sa Sugbo nga ang individual nga mga households o mga Pinoyanan, ingon man ang mga commercial establishments, mga institutions, kinahanglan mo segregate sa basura, otherwise no collection yun. Dili na kolektahon. Manimaho gid mo diha sa inyong lugar. Kaya dili na hapiton sa garbage truck ang inyong mga basura. Ipatinaw ni Mayor Archival nga samtang 90 ka adlaw ang gihatag kanila sa syudad aron limpyuhan na ng ilahang temporary transfer site. Mura magwa naman guna temporary transfer site, mura nagpundo naman diagdugay kaayo ng mga basura. Gihimo naman nga labayan basura o dump site ang atong South Road Properties diha sa SRP ng Pand A katong usa ka bakanting luna diha nga abi kay wa may nag-abang, wa may locator, so ihimo lang sa tamukanan sa basura apan hugaw kay na diha commercial
district ang SRP. Naa dihang SM, naa dihang El Curso, naa dihang New Star, ug uban pa. Bag-o lang gitukod nga arena. Naa diha. Unya dunay mga lugar nga gipuy-an, mga condominium diha unya ato nang butangag basura perting bahua. Plus the fact nga duol kay nas dagat, so ang leachate kanang inago sa basura. Pasensya lang sa namahaw ha, karon pa namahaw. Unya nakadungog, nakakita mo nini atong programa naghisgota og medyo luod. Kanang leachate, kanang inago sa mga basura, musubay na sa yuta. Apan duol ra magayang dagat, tingalig mo abot dito sa dagat. So, makapulyot na po ni sa atong kadagatan duol diha sa South Road Properties. So, dili ginaangay nga magpundo og basura diha. Ang Inayawan gani nga sa Inayawan, Barangay Inayawan sa Pardo District, wa na magani ito gamita kay duol-duol ra po sa dagat, pero layo-layo ra to kung itandian ang nahimutangan ron sa temporary transfer site diha sa SRP. So gitagalan og 90 ka adlaw sa DENR ang Cebu City Government, ang LGU, nga kuhaan na diha. Sumatod pa ni Mayor Nestor Archival, kinahanglan nga magtinabangay tatanan nga mga posible nga mga pamaagi atong buhaton aron nga maminos-minusan ang problema sa basura. Well, ang gihatag sa cease and desist order niya, 90 days to comply. Of course, naatay 90 days matud pa niya, but we are doing the best we can nga malimpyo na. Kay ga-target gid sila nga within the next 1 or 2 weeks, malimpyo na dili nila pabutag 90 ka adlaw. Tiyasan nga gitumbok nga kinahanglan unta nga malifted na ang cease and desist order sa paggamit sa karaan nga Binaliw landfill, katong landfill sa Binaliw nga gipasirasad human nga dunay nangamatay nga mga tawo nga nahugnoan sa puwerte ng taasa nga turi sa basura. Supposed to be landfill unta to, sa ato pag-ikaut unta sa yuta nya itamok ang basura. Apan sa diha nga napuno na, sa diyang napuno na sa mga basura, gipadayon lang gihapog tamok hangtod nga mura na og skyscraper ang basura. Dili man stable ng basura, dili man napareha og building nga dunay kabilya, dunay simento, mutong pag-uyog sa kusog nga linog, natandog to hangtod nga wa mabantay. Nahugno ang Binaliw, ang basura dito sa Binaliw, nga nikalas og 36 ka mga kinabuhi. So kadian to kay sama sa ako nang giingon, reactionary man ta. Anha naman ta manguros og magkilat na. Paghuman ato sirada yon. Apananha na lagi. The damage has been done. Nangamatay ng mga tao. Diha pa na to may bawi nga dili dito maayo ilang practice. Nga ilang gipa bungdo og maayo ang basura. Partially reopened na unta, amot giunsa ni pagkuan, giunsa to nila pagmaniobra, partially reopened apan nabantayan sa mga otoridad, gipasira na sagbalik. Ang tinguha ron ni Mayor Nestor Archival nga unta, malifted na, ilibkas na ng cease and desist order o makalabay na putas basura dito sa Binaliw. Kining barangay Binaliw, mga igala, usanis mga barangay sa syudad sa Sugbo. Ato lang yun nga mahangyo nato ang DENR to look into the process kung nun sa gyud ang angeng buhaton nga malifted na ang cease and desist order sa Binaliw tungod kay karon the city is bleeding, matud pa niya, city is bleeding 4.2 million pesos every day. Gasto kag 4.2 million pesos every day sa pag-dispose atong basura. Adto na to ilabay sa layo kaayong lugar sa Aluginsan. Saan na to pag-adto sa Aluginsan o gikan ta syudad sa Subo, dunay duha ka mga paagi. Tuani sa south, puro ni southwestern part sa Sugbo. Kining Aluginsan sakop sa 3rd District. Mahimo nga muadto ka sa Naga, liko ka padong sa Naga Uling, Toledo,
Nigabot nimo sa Toledo, Disilya ka paingon sa Pinamungahan, ang sunod nga lungsod Aluginsan. Nahimo sad nga muadto ka mulahos ka sa Karkar. Kung nagikan sa Karkar, dunay karsada paingon sa Aluginsan. Pili lang ka Aluginsan o Barili. Pero Aluginsan man ang labayanan sa basura, layo lagi kayo. Gikan sa syudad sa Sugbo mo nang maabot og 4.2 million pesos every day ang gasto sa syudad. Sa ato pa sa napo kaadlaw 42 million. I-times 3 na nimo ang 42. 126 million in 1 month. Kadako na untang mahimuan ng kwartaha kung ato pananggi gamit sa lain nga katuyuan. Apan dili man sa nato kabalibaran, manimaho man sa ta. Kung dili nato hipuson ang mga basura. So muna mga higala ang balita gikan sa City Hall may tungod sa basura diha sa SRP ug sa kinatibuk ang problema nato sa paghipo sa basura, garbage disposal sa syudad sa Sugbo. Tagpila ka gatos katunilada ning atong basura dinhi kadako ining syudad ug kadaghan atong namuyo. Dili na gamayng problemaha ang garbage disposal. Newsline. 33 minutos na pasado alas 8. Nelaing mahing balita mga higala. Sigurado na nga dunay wage increase. Dunay wage order nga luwatan. Good news na. Ang bad news kay unya pa sa Oktubre ni. Laing bad news kay wa pasad may mga igpila. Dako ba? O gamay ra ba kaayo? Insignificant ra ba? Vis-a-vis o in the light sa atong kalisod nga nahiaguman sukad pa ni atong pag-ulbo sa gubat dito sa Middle East. Nagkrisis tas ekonomiya, maura gihapon ang atong kinitaan, ang atong sweldo, kinahanglang dunay usbaw. Pero kung pila, wa pa na may bawi. The Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWP 7, RTWPB 7, mihatag og assurance o kasiguruan sa tanang mga mamumuo dinhi sa Bohol o sa Sugbo nga naagyoy umaabot nga wage increase. Kini gipasalig sa Dole Regional Director nga si Attorney Roy Buenafe. Mao magina sa tanan nga mga regional wage boards mga higala ang chairperson ni ana, ang chairman ni ana mao ang Labor Regional Director. Ingon si Attorney Roy Buenafe, wa na nay duda nagoy wage adjustment sa Central Visayas. Apan nagpadayon pa ang pagtuki. Pagtuki nila kay kanang RTWPB naglangkob man na sa tripartite man na tulo ka parties ang involved. Dunay government sector nga mga representative, ang chairman mao ang Dole Regional Director, na ang NEDA, na ang DTI, si gobyerno na. Unya naapoy tagurha ka mga representante sa mga mamumuo, labor sector, ingon man sa employer sector, sektor sa mga nagmanage o na nag-iyag mga kompanya. Buenafe said the Wage Board will begin public consultations on June 25. Duha na lang kaadlaw. Giving labor groups, employers, and other stakeholders the opportunity to present their positions and evidence regarding the proposed wage adjustments. So, nindot ning balita, doon na na'y umaabot nga wage adjustment. Ang nakaparat lang kay wa patakibaw gamay ba o dako ba ang ilang kauyunan nun ya. Unya dili pa ni madali kay mao pa may isugod nila sa ilang deliberations. Alas 8:36, mga pahinomdom muna. Newsline. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abdik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto yun, Lactobit, maura yun na yung nakaayon sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka.
Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimay. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw naprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline.
Padayon sa itong tuluman ng gigalan, 19 minutos na lang sa dilipang alas 9. Nagtanaw og naminaw kagihapon sa programa ang Newsline din sa Bantay Radio, Cebu. Naminaw sa ka pinagi sa 102.9 MHz, mo ni ang South Radio, The Sound of the South. Mo ni nga itong carrying station gawa sa social media platform na to nga Facebook Live. Kato mga driver o mga na nag-iyag sakyanan nga nakapatubil na sa yorong buntag, tingali nakasinati na mo nga dunay pag-us-us sa presyo sa matag litro sa mga petroleum products, especially sa gasolina, sa diesel o kerosene. Why definite nga presyo sa upila ang pagmenos o laslas sa presyo, pero range lang ni, no? Ang sa gasolina ranging from 4 pesos to 6 pesos ang us-us. Mahimong mo pa-us-us lang sila 4 kapin, 5 o 6. Di lang sila mo gawa sa maong range from 4 to 6 pesos. Dako ang sa diesel. Kining sa gitawag na to crudo, diesel fuel. 9 nga to sa 11 ang us-us. 9 to 11 pesos per liter. So, malipay niini ang mga dunay sakyanan nga diesel fed. Nya kadto mga mananagat nga nagamit Petromax sigig palit og kerosene o gas. Wa naman kay nagsuga ro gas tingali kanang lampara. Pero gamit kay ni sa mga Petromax kanang panuga sa isda sa ilang pagpanagat. Ranging from 10 to 12. 10 pesos to 12 pesos ang matag litro. So, happy development ni ngani us-us ang presyo sa diesel fuel, gasoline o kerosene. Kumusta naman di ay ang gitawag nilang super typhoon? Katong paborito kaayong i-exaggerate sa atong mga kaigsuunan nga gusto og monetization sa ilahang mga Facebook o YouTube accounts. Gustong ma-monetize mo na ginalang daghan ang mo view, daghang mo react. Mo nang ilang i-exaggerate, hadlokon ta. Tinuod, nag-super typhoon ang Francisco kagabi Pero ganihang kadlaw ningon ng pag-asa ni hinay nigbalik. Mo super typhoon basta makaabot gani ang kinakusgang hangin og 185, at least 185 kilometers per hour. Ug kapin pa, super typhoon na. Pero og muminor gani ana dili kaabot og 185 kilometers per hour, mapapas ng super typhoon na lang siya. So ang super typhoon kagabi dito sa dagat, super typhoon siya, way na igo nga yuta. Nibalik siya pagka-typhoon na lang ganihang kadlawon. Estimated siya ganihang kadlawon mga kapig 700 ka kilometros east of Tugigaraw, Cagayan. Tuan ni dito sa Tumoy gyud, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan. Tuan ni dito. Apan layo ra gihapon dito kay 700 kilometers pa more or less nga tuwa sa dagat within the Philippine Area of Responsibility, within PAR, kay basta moabot gani kag menos sa 1,000 ka kilometros, 1,000 or less kilometers away from the nearest land, mao man ay PAR o Philippine Area of Responsibility. So wa gyud makahulga ang bagyo nato bisag super typhoon siya or typhoon na lang. Ang iya ra gyung gibuhat iyang gipakusog ang hanging habagat. Og kining hanging habagat usanis mga hinungdan nganong madag-umon ta, dagom-dagom, plus naapay localized thunderstorms. Mo nang matagkaron ugon niya makasinati tag-uwan to taligsik og uban pa nga weather disturbance nga makapakulba sa nato, no? Localized thunderstorms akong balikon kuana gagmay lang nga porsyon sa lugar mo'y maigo sa uwan, way uwan dito sa layo-layo. Unya ang localized thunderstorm na kanindot ini kay dili ni magdugay ang pagbunok sa uwan. Dili sama sa uban nga panahon sa pag-uwan nga tagdugay kayo, tagpila ka oras. Mugbo ra ang uwan sa kanang sa localized thunderstorms kay galaan.
Nahisgot man kong tinguhan, ako na lang sa ilakbit nga. Ang Mandawi City Government nangandam na aron ka panalipdan ang mga residents dito, ilabi ng kabataan, kay Bawa ni Sagad Maigo, batok sa dengue fever. Tinguhan na gani na agi ng dengue, labi pag dili na to ipanglabay, dili na to ipangkob, kanang mga bagol, mga basiyo, mga lata, kanang mga guba ng aligid, masudlan nagtubig, mo nay paborito kaayo nga itluganan sa lamok nga Aedes aegypti, kanang carrier sa dengue virus. Mientras wa pa yun nga dengue, hopefully wa pa, panaganaan na tudaan, ipangyabutan na ng mga tubig sa uwan nga naa sa atong palibot, natigom lang wa ta kabantay, gibisi ka ita, ipangyabo na nato, ato ng kaguan, simbako og ana dia mag-itlog ang Aedes aegypti, nya gatong lamuka nakatuslok na to, di man na mamaak ang lamok, di man ba mo'y gamiton, anak ka namang iyang sting, kanang iyang lubot, nga talinis, murag dagom, mo tuslok na sa usa ka tao nga infected with the virus, with the dengue virus, nya ibot, lupad, inigtuslok ana sa lain, matakdan ang nasting niya, natuslokan niya nga individual. Vulnerable kayo ang mga bata. Maluoy ta sa itong mga bata. Maluoy sa tas mga ginikanan nga mugasto dito sa pagpa-ospital kung masakit nagdengue. So, angayan nga ato ning tabangan, no? Mandawi pa ning gikataho nga nangandam, hinaut ang tanan. Dinin sa syudad sa Sugbo o silingan nga mga lokalidad, mangandam sad. Atong panaganaan ang dengue. Laing good news ng akong pambitan ninyo mga higala, giinugurahan ni Presidente BBM, may gawa siya magpalingaw aning impeachment ni VP Sara. Giinugurahan niya ang ikaduhang DSWD Walang Gutom Kitchen dinhi sa Sugbo. Natural, kitchen, walang gutom gina, basta naalay giluto diha sa kitchen. Kining Walang Gutom Kitchen o sa ka-facility nga pagadumalahon sa Department of Social Welfare and Development. Ang tumong ni mga higala mao nga mapakaon ang mga way kaon in town. Ilabi na kining ato mga street dwellers. Kaya kita mo inig maglakaw-lakaw mo sa ato mga sidewalk. Kananaan na lang manghigda sa kadanan, why Pinoy-anan in town ba? Why Pinoy-anan, naa sila manghigda sa daan, unya, sa dibaw nakakaon ba na sila 3 square meals a day? Pamahaw paniudto panihapon. Karon hatagan sila higayon nga makakaon. Iba na ba na nga dunay 300 nga sa 400 ka mga street dwellers nga gidapit. Maintang nakahibaw na sila ini, naantay magrekorida ini nga, oy, naay kuan, naay Walang Gutom Kitchen dito dool sa Pier 4. Usara di ay. Dito na napita, maintang ilan ng gikatag, duha ba o tulo sa tibok syudad, Walang Gutom Kitchen. A facility designed to provide nutritious meals to approximately 300 to 400 street dwellers and mendicants. Kini mga makililimos in town. O dili maayo ilang pakilimos, labi pa nga kulbasan nga dakpon. Kita sila atong Tatay Ireneo nga gidakop. Maig maparihan Tatay Ireneo nga gianhin ni Ivana Alawi. Ha? Pero dili man tanan nga mga makililimos duaon ni Ivana Alawi. Kining sikat nga vlogger. O kuan, ang murag model. Amiga ni Kinon. O ni Patrick. Mga amiga nila, mga sexy mga amiga nila. Mga gwapo sa guni akong mga nakauban diri ang sa dili mamili o ganang mga sexy. Kining maong Walang Gutom Kitchen kay galaan gimanage ni pinagi sa usa ka MOA. Memorandum of Agreement pinagi sa utali sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ingon man sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo, pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival. The kitchen operates daily with safety protocols for surplus food donations and plans to expand. I-expand din ni mga higala. Karon, paniudto lang una tingali ni. Pero
muabot ang panahon ma-expanded na ni doon na pamahaw, doon na sa paniud to. Magkahiyahay. Mag-street dweller na lang katain ni Kino. Naroon sigurado ta nga. Aray ko! Sigurado ta na ipamahaw paniud to. So muna, walang gutom kitchen na aduol sa Pier 4 sa pagkakaroon. Of course, ni starring ini si Presidente BBM kay siya may presidente o niya. Siya may mo mando sa daan ng DSWD. Siya man say mo pirma sa balaod nga maghatag og budget sa DSWD. So gibudgetan gini. Gibudgetan gini ang kuan. Mga pagkaon alang sa mga street dwellers dili aron nga pag-encourage nga daghan ng magpakilimos. Kay total na may kuan, na may libreng pagkaon kundi humanitarian ni siya. Ya? Sahi pa ba dunay tiyan gutumon magkutoy ang tiyan o niya wagi kaon. So pakanon na apanwa na dasigang anha lang sila di askarsada pirmi og magsalig lang sa inatag pagkaon. Doon na sa mga programa nga ibutang na sila og sentro din adto didto makakaon sila, makatuog sila tarong unya kon posible pa matrain sila og lain-lain nga mga katakos o skills aron makatrabaho sila unya mo earn, mo income sila, di na sila magpakalimos. So muna mga higala ang kuan, muna ang nindot nga balita may tungod sa walang gutom kitchen. Unya sama sa akong giingon ninyo mga higala, ang tanan naghisgot man may tungod sa kuano, naitabo. Sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, katong school shooting, 3 ang patay, 5 ang naangol. Duharon ka mga batanon, nag-edad og 14 o 15, ang naa sa custody sa kapulisan. Gidakop sila human sa ilang pagpamusil. Ang gigamit nilang pusil mga higala, doon ay usa nga paltik. Bati kay tan-awon nga 38 caliber. Unya na trace to nga rehistrado sa usa ka security agency dinhi sa Sugbo. Katong 38. Ug giingong mo'y gigamit niadtong dakog lawas nga 15 anyos. Kay kining duha nga namusil dako og gamay ni. Ang gamay 14. Niwangon. Ang usa dako kayo og lawas. Mura nag 20 ka na edad. Pero third year high school pa siya, no? Sato pa grade 9. Wa pa siya mo grade 10 gani. Gingon nga gibuli ni sila. Moy mga balita ha, tingalig pangatarungan ni nila o tinuod ba? Gibuli ni sila unya buli ka na bang sungugon? Sungugon palaguton. Una nakahuna-huna sila kuha sa pusil dito sa ila. Nya gipusil nilang maayo ang ilang mga classmates at tanan pataka lang bisag kinsa dito sa eskwelahan. Of course, giuna tingali nila nagbuli nila kana kun tinuod. Apan giapil nilang uban hasta mga babae. Doon na ganito'y usa sa namatay katuginganlan og Chris Lawrence Fabian nga ni attempt unta siya og sira sa pultahan aron di makasud dito sa ilang classroom. Naluwas iya mga kauban apan siya usa sa namatay. Unya kining duha nga katong 14-15 mga higala, ang katong 14 nagdaog Glock. Kining Glock usa ni ka semi-automatic nga pistola. Unlike sa 38 nga revolver kanang magtuyok ang tambor kadto siya di magazine. Unya daghan kay ning sud ang magazine. Tingali 18+1 eh. Dato pa 19 tanan o gipatangagan daan dito sa chamber og usa ka bala. Unya puno ang magazine. Naka-change magazine pag tingali ni grabe yung pusil gituyo ining bata. Kay mura gi-practice man ni si Antia gud nga pulis mao puy tag-iya adtong pusil nga Glock. Karon nagatubang nag-investigasyon ang mao nga policewoman, tiya adtong naay 14 anyos.
O tingali iyang gitudluan o kung saon pagpusil dito sa firing range. Nindot man na, no? Mga batanon tudluan na to pagpusil, pero dili kay ang pusil na itong itudlo. Tudluan sa nato sa gikinahanglang disiplina. Kung ato silang pasabton nga kanang pusil, ilabi na nato mga civilians, sagdila ng sakop sa armed forces, naam na sila yung mga pusil, mungbog tagas, PNP, ug uban pang law enforcement agencies, dili na pirming depensa ila. Nay panahon nga sila mo assault. Pero para na tong mga sibilyan, kung doon na tayo LTOP, wa tayo LTOP, maparehaan tong mga bata, wa man to sila, gikuha naman nila tong pusil nga dili ilaha. Katong 14 anyos, pusil sa iyang tiya nga pulis. Kunya katong usa, ambot nga nung niabot dito ang pusil nga registered sa usa ka security agency based in Cebu City, apil pa na sa investigahonon, security guard baka tag-iya adto, nga niya magtrabaho sa Cebu City, unya ni uli dito, ihilom sa kuha siyang pagumangkon ba o anak, ang iyang pusil, namusil sila dito sa San Jose National High School. Kining Juvenile Justice and Welfare Act, balaod ni, nga nag-ingon nga dili pahamtangan o silot kriminal ang mga minor offenders. Isipon silang children in conflict with law. Dili po na tinuod nga inighuman nilag buhat og krimen, mamusil ba, manulis ba, mangrape ba, o kaha mamaligya bag drugs. Dili po na tinuod nga wa na lang gid sila ditson lang silang suroy-suroy maginom-inom inigahuman. Dili na. Hipuson sa ni sila sa tumong nga dili prisuhon kundi i-rehabilitate kay mga batanon, mga minor offenders. Apan, kanang 15 anyos, pataas, 15 nga to 17, mga minor pa maghihapon na, ang balaod nag-ingon nga, if they had acted with discernment, kung maklaro nga, buta na sila, maay na silang panghukom, doon na sila silot nga mapaabot. Bisan pa sa Juvenile Justice and Welfare Act. Yan ang 14 ginoon, may discernment kunwa, apil gina sa i-rehab lang. Pero karon ang gipangayo sa mga nagbangutan nga mga ginikanan, mga paryente adtong mga nangamatay ug nangaangol, ingon man sa mga mabuot nga lungsuranon, ang ilag yung ipangayo og hasta nining aton tulumanon, imbestigara tong mga ginikanan, tiya nga pulis, kadtong guardian atong 15 anyos nganong gipasaya-saya nila ni ilang pusil na gamit na noon pagpamatay mga batanon pa kaayoning ilahang pagumangkon ba o anak ba o igunsa nila nganong wa nila taguag maayo ng ilang pusil. Nya sa laing bahin kini leksyones sa tanang school administration. Bisan dili sa Leyte, bisan din sa Sugbo, sa Bohol, o diing dapita sa Pilipinas. Kaya gining atong Facebook Live, paabot man ni bisag asa, bisan sa Manila, bisan sa US, sa ubang mga nasod. But, din sa Pilipinas lang, mura man ugwa man kayo na to hatagig pagtagad ng tight security sa atong mga estudyante o mga maestra diya sa atong mga eskwelahan. Hugta na tingali nato na. Dili na ta mo kuan kumpiyansa aron dili na punta ka kita og ingon ini ka makapakahinuklog nga panghitabo. Dinhi mga igala atong tapuson ng atong Tuesday episode sa Tulumanon Newsline. Daghang salamat sa inyong pag-uban namo. Dinhi sa Bantay Radio Cebu Facebook Live, ingon man sa 102.9 MHz South Radio Karkar Cebu. Sa nga nilang Kinon Sinisa, nilang Patrick Biagsong, ug ni ingon man ang atong technician sa Karkar, si Ray Quijano Alcuizar. Sa nga sa Lacto Pafi ug sa ASI Laboratories. Ako si June Carillo. Salamat. Hangtod sa sunod gayon, mayong adlaw. Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu,
with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino